Magandang gabi sa inyong lahat. Kalagitnaan po ng ating week ay lagi tayong nagkakaroon ng powerful service sapagkat mahal tayo ng Diyos. Gusto niya, along the way, we are on journey. Nagbabiyahe po tayo dito, alien tayo. Ngayon, born again believers na tayo, nagbabiyahe tayo. Along the way, ang Panginoon lagi nagpapadala ng tubig para hindi tayo parang wilderness ba, nauubusan ng tubig. Kasi pag tayo ay ma-dehydrate, hindi natin marating ang promised land. So kaya nga, for the whole week, God is so good. Marami po tayong mga platforms, maging ganito, especially yung ating gathering to pray and worship the Lord together para tayo ay mabubuhusan uli ng Diyos ng kapangyarihan para magpapatuloy tayo ng ating pananampalataya hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoong Jesus. Alright, let's praise the Lord and worship Him. Hindi ko kayang mabuhay kung wala sa piling ko ang Diyos. Ngayong alam ko, siya ang banal na Espiritu na nakatira sa taong naniniwala sa Kanya. Ikaw, Jesus, ang nais ko.
magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kaya mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kaya mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kaya mabuhay kung wala ka sa piling ko. Amen! Panginoon, katagpuin niyo po kami sa aming pagsamba ngayong gabi sa Espiritu at katotohanan. Ang salita niyo at kayo ay iisa. Kami ay naririto para katagpuin ka namin. Nagpapakumbaba, Sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katakuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Amen. Hanggang ang aming Let your anointing flow. kapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan. In our midst, Bumaba you're going to show yourself. kalangitan. Dakila ang iyong Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katakuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Panginoon, wala po kami nangangad kundi ang makita ka, maramdaman ka, marinig ka. Dahil ikaw ang Diyos na buhay. Tulungan niyo po kami habang tumatagal. Dalangin namin na kaming lahat ay lalong magiging
magiging matatag kahit ano pa ang nangyayari sa aming palibot, ano man ang aming nararamdaman, naririnig sa mundong ito, ay tulungan niyo po kaming nakatutok lang sa inyo. Maraming salamat sa gabing ito ay puno ng milagro ang aming service sapagkat ikaw mismo ay bababa at papakita mo ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng inyong salita. Tulungan niyo po kaming sumunod sa inyo, bigyan niyo kami ng grasya upang masunod namin ang inyong gusto. Ang inyong gusto, hindi yung gusto namin. Dahil kayo po ang Diyos na pinagsisilbihan namin at wala kaming hangad, kundi ikaw ay aming mapagsilbihan. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. At maraming salamat din po sa aming mga nasa harap na watawat, aside po sa aming Pilipinas, salamat na may gulaw ang banal na espiritu sa aming presidente at maging sa Amerika at maging sa bayan mong pangako, Israel. At yan pong aming dalangin araw-araw na bawat isa sa amin sa buong mundo ay nasa puso na namin ang tatlong bansa na pinangungunahan ng tatlong bansa, ng bawat bansa na nananampalataya na ang inyong ibig na mangyari ay talagang mangyayari dahil marami ang mga anak mo sa buong mundo na nakikipag-agree sa inyong salita upang ang lahat ay mangyayari sa inyong ibig na mangyari. Thank you, Lord. Let's pray for India. Everybody join our faith. Heavenly Father, we lift up to you the nation of India. We pray for the Christians who are lamenting, crying for help because of massive persecution. We pray for social order that is not marked by corruption or discrimination. May your wisdom be upon the elected government and for them to work for the welfare of all people. Amen. We also pray for Pastor David Rahu and the whole BCF India. May all your followers be protected and bold enough to declare Jesus Christ as the real God. In Jesus' name. Amen. Lord, thank you for the nation South Africa. Lord, we pray for the healing of the land of Africa and save the Amen. people from corruption and inhuman Yes. activities such as human trafficking. We lift up those who are poor, sick, and vulnerable to meet the true healer, which is Christ. Provide them people who will help them with food, shelter, and health care, and heal the trauma in their lives because of slavery and war. Lord, we pray for their economy to be restored and for the nation to have the resources Amen. to overcome poverty. Help them to be a nation that shows compassion to those in need, including refugees and immigrants. Let them see Jesus Christ in the born-again believers living there in Jesus' name. And we claim, Lord, because South Africa and the whole African nation has so many sick people, we declare, Lord, Exodus 23:25, that we have to worship you as our Almighty God so that you can give them food, shelter, oil, water, and above all, you will restore, Lord, those sick people in good health. In the name of Jesus, this is our prayer. Amen. Let's pray for United Arab Emirates. Pray for faithful Christians to be witnesses of Jesus Christ in all Amen. sectors of society, including workplace and homes, for them to have opportunities to share their faith. We pray for the wars to end, the government to be heeded by Christ, for the people to spread love and not hate or division. We pray that the Lord will give the nation environmental protection and for a spirit of stewardship for the land. Finally, we pray that all UAE Muslims and Christians will put
Isa al-Masih as their Lord and Savior. Amen. Amen. Abu Dhabi and you and Dubai. Lord, as we continue, we pray for the nation Johor Bahru in Singapore, in Malaysia. Our Heavenly Father, Malaysia. we pray for spiritual revival of all born-again believers in Christ in that city, despite the persecutions that they are facing. We pray for the revival and the transformation of the people of the city, and for Christ's presence to be felt in every home and heart. We pray for the safety of residents and visitors, and protection from crime such as robbery and kidnapping, which is apparent today. We bless Johor Bahru in Malaysia in Jesus' name. Amen. Amen. All right. So, Father, we thank you and all the nations all over the world. It is our response in the ability that God, that you have given unto all of us to really lift up their needs, because you have given us that responsibility as your children, taking good care of every nation, because every nations are yours and you have purpose. And we thank you, Lord, for the opportunity to be a part of your great plan. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Good evening, magandang gabi. Taglish po tayo. Diretso po tayo sa salita, at sana katulad ng dati, dahil last days na po tayo, hopefully sa mga schedules ninyo, 24 hours, 24 oras, ay marunong na kayo mag-manage ng inyong mga buhay. At kapag tayo ay maging good manager ng lahat ng binigay ng Diyos sa atin, for sure tayo ay kagamit-gamit para sa kanyang kaluwalhatian. Wala tayong hangad kundi ang mag-glorify ang Panginoon, di po ba? So, together, we have to join po tayo sa ating big time plan ng Diyos Salvation Program. Kahit man lang sa kapitbahay natin, abutin natin sila for the glory of God. Huwag kayong pumayag na isang araw na lilipas, wala kayong kaluluwa na na-touch o na-move, dahil yun ang inaabangan ng langit. Hindi siya nag-abang ng pera natin, pera niya yan. Inaabangan niya yung mga kaluluwa na nadagdag sa kanyang listahan. At yan ay trabaho natin, whether you like it or not. So, for God so loved you, kaya nga tayo po ay may mandate na go and make disciples to all nations. Mahirap kung tingnan mo, pero kapag na-lifestyle mo na ang salita ng Diyos, ito ay natural lamang nalalabas po sa atin ang nagchichismis tayo ng kabutihan ng Diyos sa atin. Ang maganda pag born again ka, chinichismis mo yung sarili mo. Hindi tayo yung dito atin-atin lang. Alam niyo po ba ang pagkakaiba? Kaya the more kayo nagsisikreto dyan, the more kayo in trouble. Pero kapag kayo ay lumabas, ihayag ang magandang balita na ikaw ay makasalanan, ngunit binago ka ng Diyos. Ano pa bang ichichismis sa'yo? Wala na. Kaya kung ako sa inyo, diretso na tayo. Maghayagan na tayo. Palakpak. Kapag tayo po ay religious, mahilig tayo sa mga secret. Sa Diyos wala pong secret, sapagkat na kuha niya na yung veil. Niya na yung veil, wala nang division. Kaya kung minsan nagtataka kayo, nararamdaman ko na hindi kayo sa spirit kahit bago lang tayo seminar, Kahit bago lang tayo nag-meeting, sapagkat kulang tayo ng kaalaman. Tonight, I want you to get your notebook, ilista ninyo, at sana hindi na tayo paulit-ulit para ang ating foundation ay talagang tuloy-tuloy na. Kahit ilang seminar ang maranasan ninyo, kung yung pundasyon nyo naman ay hindi talaga konkrito, tayo ay hindi lalago. Gusto ng Lord lumago kayo, you're growing. Kailangan mag-grow kayo. Kung gusto niyo mag-grow, do not stop fellowshipping.
Kung ayaw nyo naman dahil may mga, may mga choices kayo, natural. Ino-honor ng Lord ang mga free will natin. Kahit ang Diyos ay hindi makastop sa'yo. Kaya huwag kang magreklamo kapag yung iba ay nakaabot na sa langit, ikaw wala pa. Dahil naman sa iyong mga choices. So tonight, are you ready? Alright. Ang mga kanina, nag-praise and worship tayo. Huwag kayong magsimba na hindi kayo preparado. Kasi ang salita ng Diyos pamatay. Kaya nasasaktan kayo kasi hindi kayo prepared. Ang salita ng Diyos ay papatayin niya ang flesh mo. Kaya ka nasasaktan. O parang ngayon lang kayo nagsimba. Papatayin niya ang flesh mo. For the word of God is like a double-edged sword. Kaya huwag kayong magtaka kung nasaktan kayo. Lahat tayo masasaktan. Dahil natural. Natural sa atin ang sinful nature. Ngayon, gusto ng Lord may transformation ka. Operahan ka. Kunin yung fleshly mo, yung sinful nature mo, papatayin para ang gagana ay ang spirit mo, hindi yung pag sinabihan ka ni pastora, parang ngayon ka lang nakarinig, samantalang kahapon, kagabi ka lang nagbasa ng Bible. Do you want to be corrected and be aligned tonight? O, kailangan ko ang notebook ninyo, teachable heart, at yung Holy Spirit. You have to declare that the Holy Spirit is God. He is God living inside of you. Boldly I say, the Holy Spirit is God. At siya si Jesus. At siya ay nakatira sa iyo. Kapag tinanggap mo siya, hindi na siya lalabas dyan. So what shall we do then? Para maramdaman mo na nandyan nga siya sa loob mo. Do not grieve. Huwag mo siyang palungkutin. Sa pamagitan ng hindi pag-obey. The moment hindi ka mag-obey sa kanyang promptings, magigrieve mo siya. Anong maririnig mo? Reklamo. Lahat tayo nagre-reklamo. Salamat sa Book of Lamentation, walang problema. Kung magreklamo ka, natural mo yan kasi tao tayo. Pero sa Diyos ka magreklamo, huwag magreklamo sa tao kasi wala kang makuha sa tao. Sa Diyos, may makukuha ka. Take down notes. Magreklamo ako, kahit anong reklamo ko, sa Diyos ako magreklamo. Okay, point number 1 yan tonight. So our message for tonight, tinanong ko si Lord kagabi pa, hanggang kaninang umaga, wala akong narinig. At nakuha ko lamang itong tanghali. Sabi niya, I want you to talk about true repentance. Alam niyo mga kapatid, tayong lahat ay flocks ng Lord. Siya ang nagpapakain sa atin. Alam niya kung anong kailangan natin. Katulad ng nanay, tatay, alam mo anong kailangan ng anak mo, di ba? That's how our Father in heaven loves us. So ako naman bilang pastor, kailangan kong marinig sa Diyos. Ayokong magpakain sa inyo dahil gusto ko lang ito. Gusto ko lang pakainin kayo kasi gusto ko lang. No, I want to see to it na kayong lahat ay alam ng Diyos ang pangangailangan ninyo. Hindi ko alam. Alam ng Diyos. Kaya makinig ako sa Kanya, siya ang magpapakain sa inyo para ang lahat ng mga tanong ninyo, di ba pag may gutom, may pangailangan, ay lalagyan niya ng pagkain para masagot ang lahat ng inyong pangangailangan. Tonight, we're going to have a Rhema word. Tayo po pag born again, hindi po tayo sa mysterious yung Diyos. Hindi na mystery, before, misteryoso si Lord. Pero ngayon, ni-reveal na ng kanyang bugtong na anak kung sino ang Ama. At ni-reveal na ni Jesus kung sino ang Holy Spirit. At sila ay isa lang. Stamp your feet and shout. Palayasin niyo ang mga demonyo. Palayasin niyo ang mga negative words. Hello. Lahat tayo makasalanan.
Kapag hindi nyo yan tanggapin o i-acknowledge, hindi gagalaw ang Lord. Ito yung magandang balita na dapat nyong marinig. What is true repentance? Ibig sabihin sa true, may false. Yung iba sa atin, paulit-ulit parang Ferris wheel, hingi na ng tawad, mamaya okay na, mamaya dyan na naman, andyan ka na naman, sapagkat hindi po natin natumbok ang gusto ng Lord. Tonight, gusto nating marinig ano ba talaga ang gusto ng Lord sa sinasabi niyang repentance. So there are two kinds of repentance: false repentance and true repentance. Tunghayan natin sa salita niya para magkaroon tayo ng basis upang maging concrete ang ating paniwala. Belief system is very important. Kung anong pinaniwalaan mo, yun ka. Kaya delikado pag paniwala ka ng paniwala, kailangan mong i-check kung ito ba ay nasa salita ng Diyos. Para kapag kahit na ikaw ay natutulog, alam mong tama, alam mong nasa salita ng Diyos yan. Palakpakan natin ang Lord. Ano ang meaning ng repentance? Spiritually, ang profound change of mind and heart, pagbabago ng ating isipan. Yan ang ibig sabihin ng repent. Marinig mo sa Bible pa, repent! Kahit kay John the Baptist, siya nagbibigay ng trompeta sa lahat ng mga leader nung araw na gusto ng Lord abutin. So, pagbabago ng isip at puso. Well, we have two minds. Yung subconscious mind at saka conscious mind. Ang conscious mind ay dito, conscious ka dito. Yung subconscious ay yung tinatawag nating puso. Yung kaloob-looban mo. Kailangan nating i-protect ang kaloob-looban. Kasi pag pumasok ang maling paniwala, magsasuffer ka kapag pumasok na siya sa subconscious mind. Ito, 5 senses. Nakagather ka na information, nakakita ka, nakaramdam ka, nakarinig ka. Nasa iyo kung papasok mo sa subconscious mo o kung saan yun na yung magiging ugali mo. Pinili mo na. Kaya nga may Bible tayo para screen out kung ano ang inyong naririnig, ano ang inyong nakikita. Screen out nyo bago nyo paniwalaan, lest you will be deceived. Madideceive tayo ng lie ni Satan kung tayo ay hindi nag-check ng ating Bible. Dahil ang lahat ng truth ay nasa salita ng Diyos. Walang labis, walang kulang. Okay? Palakpakan natin ang Lord. Involving sincere remorse for wrongdoing. Ano bang remorse? Kapag ikaw ay nagsisi, bibigyan mo ng weight yung iyong pinagsisihan, yung di ba parang baliwala. Ibig sabihin, nasaktan ka. Nilagyan mo ng weight yung ginawa mo. Kasi na-realize mo nakasakit ka sa kapwa mo, nasaktan mo yung mga tao, kaya ka nagre-remorse. Kapag nakagawa ka ng mali at parang baliwala lang, sorry, hindi yun ang totoong repentance. So, at turning away, tatalikod ka sa alam mong kasalanan. And a commitment to live anew. Mag-commit ka na babaguhin mo yung alam mong nagkamali ka. Righteous life ang target ng Lord. It is a process that includes acknowledging one's sin. Knowledge natin yung kasalanan natin. Hindi natin dapat i-confess lagi ang kasalanan natin. Once and for all, tinanggap natin si Jesus. So, ibig sabihin, one time, pinatawad na tayo. If ever na magkamali tayo uli, ang isipin natin, ito ay bayad na ng Panginoon. Past, present, and future na kasalanan, sinabi niya na siya ay nagbayad na. So, nasa iyo
maniwala ka ba o hindi. Pag maniwala ka, talagang merong effect sa'yo because of your belief. Kaya belief system is very, very important and very delikado. Huwag bastang magbilib. Kung alam mong hindi galing sa Panginoon, kanino ba ito galing? Sino ba nagsabi nito? At kapag alam mong nasa Bible, doon mo ilalagay ang belief mo. At yun ang iyong papasok sa subconscious, sa puso mo, para lalabas siyang magiging natural sa araw-araw mong pamumuhay. So, pag nakita nilang, wow, hindi na siya umiinom, hindi siya naninigarilyo, may pumasok na bago sa taong yan. Hallelujah. That's part of repentance. And turning towards God or higher spiritual path. To turn at transformative act, ito ay matatransform ka. Hindi maganda. Na Kristiyano tayo, may nasasabi yung katabi natin. Hindi natin maiwasan yan. Lalo na yung iba sa atin, hindi naman nagbabasa talaga ng salita ng Diyos. Kaya nga utang na loob, it's your duty na lagi niyong i-check ang salita ng Diyos para ma-check yung ating mga ugali araw-araw. Kasi dala natin si Jesus. Amen? Amen. Oh. Okay, let's go straight sa topic natin. There are two kinds of repentance. Again, naintindihan natin, taglish tayo, ang repentance ay ang pagbabago ng iyong isip na may katapat na pagbabago na aksyon. Yun po ang tinatawag nating repent. Repent. So, kailangan po nating malaman kung ano ba talaga itong repentance na to para once and for all ay hindi tayo na ko-confuse o hindi tayo gumagawa ng paulit-ulit na bagay na walang effect. Kailangan may effect. Kailangan po nating malaman na ang Diyos ay, kung ano ba ang gusto ng Diyos na repentance. Dalawa. Ang una, sabi doon is false repentance. Yung dead works. Let's go, para mas maintindihan natin, Hebrews 6:1. Sana Tagalog. Therefore, let us move beyond elementary teaching. Ibig sabihin, kailangan mag-move na tayo, lalo na ako, matanda na ako sa spirituality. Kailangan ko nang mag-move doon sa, if you confess with your mouth, believe in your heart that Jesus is Lord, then you shall be saved. Yan po ay pang-intro. If you confess with your sin, He's ready and just to forgive your sin. Totoo yun. Anong gusto niya? Huwag tayong manatili doon. Alam naman natin, kapag humingi tayo ng tawad o magbalik loob tayo sa Lord, automatic patawarin tayo. Dahil ang Diyos natin ay forgiver. Okay? So, yung elementary teaching natin ay, sabi niya, kailangan na nating mag-forward to maturity. Going to perfection. Pag ang anak mo nagkamali, lagi mo ba siyang pagalitan sa the same na pagkakamali? Diba? Ang gusto mo naman, pagkatapos ng pagkamali niyang ganon, iba naman. Para at least alam niya na natuto siya doon sa last na sinaway sa kanya, ang susunod, malaman mo na siya ay nag-grow mature kasi hindi na siya nagkukumit ng kasalanan na the same. Pag ikaw ay bakla, tapos suko ka ng suko sa Lord, tapos hindi ka naman nagbago, ibig sabihin hindi mo pa sinuko talaga. Tama ba? Kaya ayaw ng Lord ng repentance na repent, tapos kasala na naman. Repent, kasala na naman. Repent, kasala na naman. Repent, bukas na naman. Sabihin mo sa katabi, mali pala yan.
Lagay yan sa notebook, mali yan. So, sabi niya, not laying again the foundation. Paulit-ulit ba? Kasi may na-founded na tayo. From acts that lead to death and faith in God. Kasi kapag ikaw ay humingi ng tawad, ng adultery, tapos ginawa mo na naman, nag-adultery ka na naman, ang hiningi mo na kapatawaran ay about sa dead works. Kasalanan yan eh. So paulit-ulit mong binubuhay ang kasalanan. Naintindihan ba natin? Mukhang parang ngayon lang kayo ano na naman. I think you need to be born again. Ladies and gentlemen, ang Holy Spirit na ang ating pairalin. Hindi na ito. Hindi na ito. Ito na ang pairalin natin kasi nandyan na yung Diyos na may ari ng langit at lupa. Sino siya? Emmanuel, siya ay may-ari ng langit at lupa. Siya ay all-knowing, siya ay almighty at all-present. God. Kilala mo ba siya? Nasa iyo siya. Come on. Ibuka nyo lagi ang bibig nyo araw-araw. Lord, nandito ka na sa akin. Lord, may-ari ng langit at lupa. Kasi you need to communicate na yun ang paniwala mo. At kung marinig ng demonyo na ang may-ari ng langit at lupa para nasa iyo, natural, hindi siya makadiskarte sa iyo. Glory! Diretso na. So Paul's repentance did work, the dead works, yung may mga ginagawa tayo na paulit-ulit na lang. 'Di ba? Ang mga patay sa libingan, hindi mo na yan mabubuhay. Patay na yan eh. So, what for? Bakit ka pa maghingi ng tawad? Patay na yun. Hirap talaga pa hindi tayo born in the spirit. So, katulad dyan ng treadmill. Di ba? Lumalakad ka sa machine. Lakad ka ng lakad. Lakad ka ng lakad. Wala ka naman puntahan. Ganon po ang repentance natin. Repent, sin. Repent, sin. Repent, sin. Wala, hindi ka nag-move. Palakpakan natin ang Lord. Yan ang wrong repentance. Napagod ka na, pero wala kang mapuntahan. You only to fail. Di ba? Umiyak ka, gumaganon ka, kung ano nagtatangis ka. Lord, patawarin mo po ako. Maya-maya, failure na naman. Sa susunod naman, iiyak ka na naman. May kilala tayong ganyan dito, di ba? At saka ikaw din, minsan ganyan ang ginagawa mo. Umiiyak ka na naman sa the same mong kasalanan. Sabi ng Bible, stop it. I-release nyo na yan. Elementary teaching yan. Come on. Kailangan natin ma-set free tonight. False repentance yan. So ano ang true repentance? Dito, pangalawa. Acknowledging of who you are. Siyempre lahat tayo nagkakasala pa. Pag nagkasala tayo, ang sabi dito, i-acknowledge mo na ikaw ay makasalanan. Mula pa sa mother's womb mo, makasalanan ka na talaga. I-acknowledge mo lang. The best example is si King David. Let's go. Si King David, ano ba sinabi niya sa Psalms 51? Yan, lagi kong pinapaano sa inyo tuwing tayo ay nagpa-fasting. 58 at saka 51. Ngayon, yung 51 is written by King David nung siya ay nagkasala, nung siya ay nag-adultery, nung siya ay nag-plot para patayin ang asawa ni Bathsheba, nung siya ay nilagay niya si Uriah doon sa harapan para mamatay. Yun yung mga acts ni King David. So, tingnan natin sa Old Testament or sa kanyang sulat kung paano siya mag-repent. Hey, si David ay
anak ng Diyos. Tanungin mo yung katabi mo, anak ka rin ba ng Diyos? Kasi nasa lineage tayo ni King David, di ba? So, kung ano ang ginawa ni King David, tingnan natin kung ano ba dapat ang mag-repent. Hindi pa naman siguro kayo pumatay ng tao, si King David pumatay. Pero, anak siya ng Diyos. Nag-adultery siya. Bago siya nag-adultery, pinatay niya muna yung yung asawa ng kabit niya. Ano pa? Sa pamagitan ng ipadala niya, ilagay niya sa front sa war ang asawa ni Bathsheba. Inanakan niya si Bathsheba. Hari siya. Ito yung sinulat niya. Create in me a pure heart, O God. So, in-acknowledge niya na hindi puro ang puso niya. Hindi niya sinabi dyan na, and renew steadfast spirit within me. I-renew mo niyo po ang espiritu ninyo na hindi nagbabago. Yun ang hiningi ni King David. Ibig sabihin, in-acknowledge niya na siya ay makasalanan. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. So mayroon tayong idea na pwedeng mawala ang Holy Spirit sa'yo. Kasi mismo si King David lalo na itsura mo, nakaganon ka Tapos kung ano-anong pinagsasabi mo sa mga tao dito. Yon. Sabihin mo sa mukhang wala yung Holy Spirit. Kasi alam ko ang Holy Spirit may bunga. Ano nga yung bunga niya? Sige pa. Self-control. Ayun. Yung mga bunga na yon, ebidensya na may Holy Spirit ka na activated sa loob. Kapag Kristiyano tayo, pwede nating desisyonan na ang Holy Spirit ang maglabaw. Sa Tagalog, siya yung nakikita sa atin. Siyempre, hindi naman tayo perfect, pero nag-decide tayo na sige, Lord, ikaw ang manguna. Susunod ako. So, yung flesh mo ay freeze. Hindi siya makagalaw. Yung pagkasuplada mo, nagdesisyon ka na yung Holy Spirit ang manguna. Kaya, freeze siya. Desisyon mo lang. Ako sa inyo, tingnan nyo ang inyong mga kilay araw-araw. So, restore to me. So, not only he asked, humingi siya na bigyan daw siya ng bagong puso, i-renew daw ang bagong puso niya, restoration pa ng kanyang joy na nawala. Siyempre, pag ikaw ay nagkasala, nawawala ang joy mo. Nakaka-cast down ka, para kang nangihina. It means to say, nagkasala ka. Are you taking down notes? Pag nangihina ka, bumaba yung ang presence ng Lord ay medyo hindi nararamdaman. Bumaba yung spirit mo. Ang mas malakas ay ang iyong flesh. Paano natin masolve yan? Dagdagan ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Prayer, fellowship. Yun ang makaangat ng spirito mo at ang inyong flesh ay bababa. Tagalog naman. Bakit ka nangihina? Kasi ang spirit mo ay hindi active ang Holy Spirit. Ano ang active? Physical spirit mo. Yung flesh mo, mag-response naman kayo, hindi yung ganun lang. Tulungan nyo ako dito. Ang response mo, araw-araw nyo ba itong na-discover? Pagising ko kaninang umaga, sabi na naman ng katawan ko, mahina ka pa. I decide na palakasin ko dahil mahina ako.
Nagbasa ako, nag-praise ako, nag-worship ako. Tumaas yung blood pressure ni Jesus. Kaya kung anong plano ng demonyo na makisakay siya sa flesh ko, hindi lalabas sa buhay mo sapagkat greater yung spirit ng Diyos na pinauna mo. Araw-araw natin yan gagawin. Kaya nagtataka ako, minsan sinasabihan ko, nagangiti lang ganon. Bagong seminar yan, ha? Ibig sabihin talagang hindi nyo nakuha ng Holy Spirit ang Diyos na pinataba nyo doon sa seminar ay dapat siya ang nangunguna. Nadagdagan na ng ilang galon na dugo dahil meron na kayong natutunan sa seminar. Kaya hindi uobra ang sinful nature mo. So, kapag mataas ang spirit mo dahil ano ka ng salita ng Diyos, marirestore yung joy mo of your salvation. At ang Holy Spirit ay magsusustain sa iyo. Hindi natin kaya, wala tayong sustenance. Ang Holy Spirit meron dahil siya ang makapangyarihan. So anong gagawin natin? Pakainin natin ang ating puso o spirito ng salita. Ito yung food niya. Ito ang food niya. Kailangan siyang mabusog. Kapag nabusog mo siya, lalabas ang bibig mo ng puro salita. Hindi makalabas ang mga salita na hindi ayon sa salita. Because the powerful Holy Spirit becomes active dahil pinakain mo siya. Winorship mo siya. Pag nag-worship ka sa Kanya sa pamagitan ng salita niya, activated siya. Alright. Ano sa verse 5? Ano ang sabi niya sa 51 verse? Surely, I was sinful at birth. Ito yung sinabi niya. Hindi niya sinabi, nag-rape, inano ko si Uriah, pinatay ko, si Bathsheba, inanakan ko. Hindi ganun ang confession ni King David. Dapat kayo matuwa tonight sapagkat may reveal ng Lord sa inyo ang tamang repentance. Simple lang pala. Sabihin mo, Lord, sinful ako talaga. Evil talaga ako. Dahil yung, siyempre, di ba, nagkasala ka. Sinful from the time my mother's conceived me. Kapag i-acknowledge mo na ikaw ay makasalanan, ang Diyos naman ay gagalaw. He's going to save you. Kaya, ubusin mo ang Psalms 51, wala kang nakita doon na sinabi niya kung anong ginawa niya. Hindi niya sinabi, hindi siya nag-confess ng kanyang ginawa. Nag-adultery ako, Rome 72 kami, 17 kami, yung si kasama ko ganito, ganyan. So wala na tayong ganyan. Ibig sabihin, acknowledge mo lang na naging marupok ka, ikaw ay nagkasala. Dahil sabi niya, since my birth, talagang makasalanan ako, Lord. That's why ano ang dapat lalabas sa bibig natin? That's why I need you. Kailangan kita dahil hindi ko kaya. Kilala ni David ang Diyos, kaya sabi niya, cleanse me. Alam niyang nagpapatawad ang Diyos. Alam niya kung anong gagawin ng Diyos sa kanyang puso na wasak at marumi. Are you blessed tonight? So, yet, sabi niya, you desired faithfulness even in the womb. You taught me wisdom in that secret place. Umpisa pa lang ng buhay natin, may Holy Spirit na naglilid, nagagay, nagtuturo. Kaya nga, ngayong mature ka na, supposedly it's your response to makinig ka sa Kanya. Pakinggan mo siya.
dahil siya ang Diyos mo na iyong sinaktan sa puso mo. Kung naintindihan mo, namatay siya para mabuhay ka. Kaya nagkaroon ka ng sorrow kapag ikaw ay nagkasala. Talagang nangihina ka dahil sinaktan mo ang nagligtas sa'yo. Naintindihan niyo ba? Kaya nagsorrow ka, nag-remorse ka, bakit ko nagawa yun? And then sa ganong act, ang banal na Espiritu ay will come and comfort you. Ganon ang pagpatawad ng Diyos. May comfort. Kasi ang Diyos natin ay hindi condemner. Hindi siya nagko-condemn. Kung nagkasala ka, huwag mong i-condemn ang sarili mo. Dahil mismo ang Diyos hindi nag-condemn. So that's why, sinabi niya dito, cleanse me, Lord, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Let me hear joy. Gusto ko makaramdam. Kung totoong pinatawag ka ng Diyos, maramdaman mo joy. Gladness. So sinabi niya ba ang kasalanan niya? Hindi. In-acknowledge niya lang na siya ay makasalanan. Then truly, God is going to give you back the joy which you have lost. Hallelujah. Klaro ba ang dalawang repentance? Bawat repentance natin talagang... Pero pag born again ka na, ganun, surrender lang. Move on. Moving on. Sapagkat ang Diyos natin ay forgiver. Alam mo ba, imbis na iiyak ka, matawa ka. Dahil Lord, kahit ganun ang kasalanan ng tao, no? Naghihintay ka lang talaga na kami ay babalik at babalik kami. Dahil naghihintay si Lord. Alright. So next, mukhang God wants you to know metanoia. Metanoia is the word, ibig sabihin ng metanoia is a profound transformation of the mind and the heart. Ang mind at saka heart dapat mag-intersect. Ito at ito. Kapag yung mind mo ay kung saan-saan nagsha-shopping, ang heart mo naman ay hindi nakakonect. Ang mind mo, nakagather ng mga information, screen out mo yan para maging malinis, ma-purified sa pamagitan ng salita ng Diyos. At papasok siya, mag-i-intersect sila, yung mind at saka ang puso. So in other words, you are going beyond metanoia. More than just a feeling or regret. Signifies a complete change of perspective. Pagbabago ng pananaw. Pag nagkasala ang kapatid mo, baguhin mo lang ang pananaw mo. Maaring siya ay maraming problema. Kaya nga, kailangan natin ang Holy Spirit. The Holy Spirit will guide you and lead you kung paano niya baguhin ang iyong iniisip. Kailangan natin yan. Kasi kung hindi natin mabago ang ating iniisip, lagi tayong na-hurt at lagi tayong magko-condemn. Thanks God for His Holy Spirit working inside of us. It's a turning away, metanoia, from a sinful and misguided life toward a new virtuous path. The term is rooted in Greek. Ito ay Greek word, ang metanoia. Meta means mind. Noia means heart. Meron silang intersection. Misguided life and
Sabi niya, interchangeably with repentance as it involves a deep and complete change of one's way of thinking. So pagbabago ng ating iniisip, process, ang metanoia. So going above your thoughts, that is metanoia. Nagtatranscend ka ba? In other words, hindi ka nagstay dito lang sa iyong nararamdaman, sa flesh mo, kundi sa taas ang iyong mind. It calls for the Word of God. So, example ng hindi tamang forgiveness. Father, please forgive me. Forgive me. Sorry. Hindi repentance and sorry, ha? And then you try to actively change. Parang i-try mo na, baguhin ko na. And to turn, and you cannot turn away from your sin. Kundi paulit-ulit ka. Turn around, turn back. So yun ang tinatawag nating false repentance. So kailangan po nating ma-identify yan sa buhay natin ngayon. Para kung ma-identify mo yan ngayon at makorek mo sa pamagitan ng salita ng Diyos, then you can move on. Katulad din yan ng sasakyan. Pag hindi na change ang oil, talagang jug. Pero pag nabago ang oil, nabago ang takbo ng sasakyan mo. Dahil nilinis, na-purify, na-correct, tuloy-tuloy ang biyahe. Smooth ang biyahe mo. Ano ang nagpapatigil sa atin? Destruction, kasalanan. Dahil if you are in sin, separated ka sa Diyos. Maramdaman mo naman separated ka, parang wala ka na namang gana. Nung isang araw ka lang Ginoo ba? Tapos ngayon na naman, ganoon ka na naman, oh. Para kang dumaan sa nuno sa punso. Why? Sudden change of your perspective. Kailangan i-correct natin ang ating pananaw kasi pag hindi natin na-correct ang lente natin, mabibigyan tayo ng destruction ng kalaban. Akala mo, maganda pa ang biyahe mo, hindi na pala. So maramdaman mo naman kapag may bigat, ibig sabihin, may mali. I-correct lang ang mali at tuloy-tuloy na naman ang biyahe. Palakpak, araw-araw yan. True repentance is discovering of who you are, katulad ng ginawa ni King David. In-acknowledge niya na makasalanan siya mula nung maliit siya. Acknowledge natin we are nothing. Sino ba ako? Walang-wala ako. I'm nothing. I am just a person who simply hate God. Bawat tao nag-hate sa Diyos dahil hindi nila kilala ang Diyos. So ano ang pagbabago ng hatred mo sa Diyos? Ay yung kilalanin mo siya. Knowing God is the best answer para sa mga tumatalikod sa Diyos. Yung iba hindi tumatalikod, naga-side view. Kasi ang next niyan, tatalikod na yan. Hallelujah. Palakpak. Romans 12:1 and 2, therefore, I urge you, solution. Ngayon, tinanong sa seminar, ano pa ba ang kulang sa ating seminar? Ano sa palagay ninyo? Sumagot sila, solusyon. Jesus is our solution. Totoo po, kasi ang tingin ng mga tao sa atin, ang yabang. Wala na? Kailangan i-process? Yes. Hindi ka naman siguro sisigaw ng victory kung hindi ka na-process. Amen. Example, take note kung nabalian ka, ang kamay mo nabali,
Pupunta ka ng doktor, agad-agad i-fix nila. I-connect nila yung nabali mo na kamay. Di ba? Na-fix agad. Pero yung healing, process pa yan. Yan po ang ibig sabihin. Pinurgive na tayo ng Diyos, pero mayroon pang process. Di ba? May maga-maga pa yan. Kahit natahi na ano na, fix na. Sabi ng ospital, pwede na kayo lumabas. Fix na yan, okay na yan. Pero kailangan mo pang magdala ng mga gamot. Kasi process ang healing. Yan po ang presentation natin. At kailangan naman, bawat sugat ay kailangan maghilom. Hindi pwedeng forever siya. Sugat, naghilom, nasugatan na naman, maghilom na naman. Kaya ganun ang repentance natin. Repent, sin again, repent again. Repent again, sin again. Okay, so nasagot ba ngayong gabi? Kasi yan ang tinanong ko kay Lord. Gusto ko, uuwi kayo, nadala nyo ang solusyon. Kung bakit tayo nahihirapan. Lahat ng tao nahihirapan sa repentance dahil kulang ng pangunawa. Tonight, God is good. He gave us understanding. This time, yung tamang repentance ang ating gagamitin para tuloy-tuloy ang victory. Hallelujah. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world. Kung ano yung mga uso sa labas, alam nyo naman yung Bible. Hindi naman tayo under the law. O para nag-inom lang ng light beer, kasalanan na agad. O sinabi ba natin? Alam nyo, kahit na hindi kayo magsalita, kapag hindi kayo nag-inom, at yung ibang Kristiyano ay nag-inom, condemnation na ang naramdaman nila. Ay, hindi ka nagsabi, hindi ka nagsabi, masama ang inom. Pero alam nila na ikaw ay Kristiyano at hindi ka umiinom. Kahit hindi ka na magsalita, condemn sila. So, sino ang nagko-condemn? Sarili nila. Beware kayo, huwag kayong mag-condemn. Kasi sa presensya pa lang ng Holy Spirit, na-condemn na yung iba. Palakpak. Huwag nyo nang dagdagan, magkasala pa kayo. Okay, so do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ano bang meron sa salita? Check ko nga, baka mali itong akin. And then you will be able to test and approve what God's will is His good, pleasing, and perfect will. Lahat tayo, lalo na last days na ngayon, live a holy life. Hindi yan suggestion, yan ay command ng Diyos. You should live a holy life. Ngayon na tinanggap mo si Jesus, meron kang responsibility na dalhin mo ang katawan niya na hindi ibaliwala. Kung gaano na hindi mo iningatan ang katawan mo nung araw, ngayong kilala mo na si Jesus at nakatira na siya sa iyo, siyempre, hindi mo na lalagyan ng alak. Siyempre, hindi mo na lalagyan ng vape. Hindi mo na lalagyan ng usok. Kasi katawan na siya Nandito na siya Pero kung hindi mo naman gustong paniwalaan kasi gusto mo pang mag-sigarilyo, gusto mo pang mag-inom, then, huwag kang magtaka na hindi mo ma-enjoy ang promise. Yun lang naman. Kaya, sasabihin ng ibang tao, para kayo mga perfect. Hindi nga tayo perfect. Kaya tayo sumusunod sa perfect. Kasi pag magpa-perfect tayo, yung perfection natin, yun ang mai-enjoy natin. Hallelujah! Sigaw nyo nga, hallelujah!
John 3:17. Tandaan nyo yan. Lagi tayong may tinatandaan. John 3:17. For Jesus did not came to condemn, but to save you. In so many times, nagtuturuan tayo, lalo na ang chismis. Napakahirap pag pinasukan tayo ng chismis. Kasi kahit hindi mo ginawa, pwede kang itag ng demonyo at ipasabi ang hindi mo sinabi. So that's the play around of the devil. That's why, takbo tayo sa truth dahil ang truth lang ang makapag-save sa atin. Do not believe in lie, because the moment you believe in lie, you will be deceived all your life. Kaya mahirap kapag na-deceive tayo. Yun ang paniniwalaan ko Kahit hindi pala tama, yun ang pinaniwalaan mo. Nag-suffer ka ng 20 years. In these last days, deception is the game. Huwag kayong maniwala sa alam nyo naman na walang pananampalataya. Versus, sa may pananampalataya at sa walang pananampalataya, huwag kang maniwala sa walang pananampalataya. Palakpak. For God did not send His Son. Hindi niya pinadala si Jesus para mang-condemn. Kaya meron kang confidence na ikaw ay anak ng Diyos. You cannot treat me trash because I know who I am. Napaka-importante ang integrity mo. Kilala ko ang sarili ko, anak ako ng Diyos. Accepted ako. Hindi ako rejected. Kaya hindi ako maniwala sa iyo. For God did not send His Son to condemn the world, but to save the world through Him. Sa pamamagitan niya na save ako. So therefore, ang mga tao sa palibot ko, dapat sa pamamagitan ko rin, masave yan, ang taong yan. 18. Whoever believes in Him is not condemned. Kaya walang condemnation sa Diyos natin. I-X nyo na yung condemnation, i-X nyo na ang chismis, i-X nyo na ang stress, i-X nyo na ang oppression, i-X nyo na ang lahat na wala sa Bible ay hindi para sa atin. Hallelujah! Kapag nakarinig kayo ng accusation, simple lang, that's not for me. Hindi ko i-accept yan. The moment i-accept mo, para siyang seed. Siya ay tutubo. Yung in-accept mo, tutubo, sama ng loob, tutubo, mag-sanga-sanga pa. Get rid of that by true repentance and then go back to the truth. Because sa truth lang tayo mas safe. Kawawa ka kapag lumabas ka sa truth. Piyastahan ka ng demonyo. Kung sa Ilonggo pa, dila mo lang wala labod. Are you here? Touch your neighbor and say, be safe. Dapat tayo ay sa umbrella ng truth, no matter what. Yes, masakit ang truth, pero nakaka-save. Masakit ang truth, pero nakaka-heal. Masakit ang truth, pero nakaka-bigay ng freedom. Sa mga gumaganon sa'yo, mas-set free ka. Kaya ang sabi ng Lord, forgive people para sa sarili mo. Kapag nag-forgive ka, pinakawalan mo ang sarili mo sa slavery ng maling paniwala na kinukondem-kondem mo ang sarili mo. Cut off any string attached of the demon by forgiveness. Kung sakali ang tao hindi nakahingi ng tawad, problema niya na yon. Basta ikaw nagpatawad, then you found yourself, you are free from that person. Hallelujah? Hallelujah! Mahirap mag-forgive, pero pag alam mo naman, ang resulta, natural, kailangan mong gawin
for your own sake. Hallelujah. So this is the verdict, sabi niya sa 10. 19. Ano bang verdict? Ito ang, kung sa judge pa, ito yung finale. Hatol. Light has come into the world. Pumunta si Jesus dito. Kung ikaw ay born again believer, sa pamilya mo, nire-reject ka ng iyong pamilya, ito ang sabi ng Lord. Siya mismo nagsabi, people love darkness kasi. Kaya, talagang i-reject tayo ng mundo. Yan ay sign na ikaw ay wala na sa mundo. Instead na mag-resent ka, mag-rejoice ka. Sa loob-loob mo, thank you Lord. Ibig sabihin, hindi na ako accepted sa mundo. Ako ay nire-reject ng mundo. Accepted ako sa salita, sa mundo ng Diyos. Come on. Kaya huwag kayong masaktan pag medyo iniiwasan kayo ng ibang tao. Because ang tao sadyang gusto nila ang dark. At kapag nandiyan ka, natural allergic sila kasi may expose ang kanilang mga evil deeds. Naintindihan nyo na ba ngayon? So dapat magsaya tayo dahil totoo ang freedom ng Lord. 20 minutes before take off. So everyone who does evil hates the light. And will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Kaya, yung sinabi na, dito lang ha, tayo lang nakakaalam. Hindi na natin business yan. Alam mo, kahit sabihin mo na, dito lang yan. Tapos yung pala, ikaw ang pinakahuling taong sinabihan. Hoy, wag mong sabihin na, tayo lang. Actually, hindi ito alam ng lahat. Ipapakita ng Lord sa'yo, oh, ba't niya alam? Sabi, ako lang pinagsabihan, ba't alam niya? Tapos siya pa. Pinakahuli ka na pala. Kaya pag born again ka, kaya ako nung na born again ako, Lord, salamat. Nahirapan din ako ng ganun mga religious style yon ng ilang taon. Kaya mas maganda yung sabihin mo, oy, ako ganito. Ganito ako, para malaman nyo. Naging kabit ako ni noong araw. Pero salamat kay Jesus, may tuldok ka agad. Next time, hindi ka na nila pag-usapan kasi mayroon ka ng Jesus. Alam niyo ba ang Jesus? Tuldok yan. Pastora, sabi nila ganito ka daw. Yung mga ex-BCF, ganyan ka daw. Ang sagot ko, kulang yan. Balik kayo, dagdagan ko pa yan. Wala akong sama ng loob. Talagang nature ng tao yan eh. Kaya nga ngayon, uso, harap-harapan, anong chika? Diba? Kasi yung iba nabubuhay sa chika. Parang walang pitik-pitik yung heart nila, walang saya kapag walang chika. So pero, lahat naman silang chichikahan. Bawat isa sa atin, sinichika. Tell me kung hindi ka pinag-uusapan ng mga iba dyan. Tama ba? So because that is natural. Ba't tayo magagalit? Pinag-uusapan niyo ako. May demandahan pa eh. Ma-help mo ba yan? Hindi mo yan mapigilan. Pag-uusapan ka talaga. Pero good news, kapag si Jesus ang pinag-usapan mo, pati ikaw matatabunan. Hallelujah! Oh, baka ma-confuse kayo dito. 1 John 1:9. If we confess our sins, sinabi ni Pastora, huwag mag-confess ng kasalanan. I-confess natin that Jesus is Lord.
Pag born again ka na, you need to grow mature. Di ba ang bata ganito, inaway ako. Sunod na naman, palo ako. Parang wala kayong mga anak. Di ba? Pag matanda ka na, hindi ka na ganon magsumbong. Ano na? Kinukorek mo na yung mali mo para hindi na kayo mag-away na magkapatid. Hallelujah. So yun ang totoo at correct na repentance to grow mature. Go forward na. Hindi na tayo bata. Iba naman matanda na, nagsusumbong pa, kinurot ako, sinampal ako. Tomorrow again, tomorrow again. Hello? Tomorrow again. Ang ibig sabihin po, immature. Stop immaturity. Go straight to become a mature Christian. And how do you love your brothers or your sister kahit tinapunan ka ng sikwate na mainit? How do you handle pain? Part yan ng relationship. Bakit? Sa mag-asawa ba hindi kayo nagsasakitan? Hello? Oh, yung iba, bakit hindi pa kayo nag-separate? Sapagkat naintindihan natin, it's but nature natin na magkakasala at magkakasakitan talaga tayo. But thanks be to God, sa pag-ibig ng Diyos, walang makapaghihiwalay sa atin. Hallelujah! Sasabihin ng Lord, oh ano ako? Sino ako? Ako ang Diyos na mapagpatawad. So anong gawin mo? Di patawarin mo yung kapatid mo o yung asawa mo. Dahil yun ang utos ng Diyos. Ibig sabihin, 24/7 pala yung forgiveness dapat nandyan. Eh, tinuruan tayo no, minsan pa. Nakaapat ka na. Nilalagyan mo na ng ng mark. Ginawa ulit, inulit. Patay. Kaya nga ang gusto ng Lord ay magbasa tayo lagi ng salita niya para maintindihan natin ang buhay natin. Bilang Kristiyano ay mananatili kang victorious kapag ikaw ay sumusunod. Palakpak. Truly, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins. Sa Kanya, hindi sa tao. At hindi pa ulit-ulit. Alam na ng Diyos bago mo pa ginawa. So kung mag-spend pa tayo ng time ng paulit-ulit, nagkasala na naman ako, hindi na tayo magtrabaho. Hindi na tayo makakain. Panay na lang hingi ng tawad natin sa mga mali natin. So, all we have to do is to grow mature, learn from your lesson, yun lang naman. Kasi once and for all, napatawad ka na ng Panginoon. Tandaan mo, napatawad na ako. Past, present, and future sin. Tapos na, bayad na. Anong gagawin ko pag nagkasala ako? Sabi niya, acknowledge mo lang, Lord, I fall short of the glory. Bawi ka agad. Balik ka lang sa salita ng Diyos. Oh, meron pa bang kasalanan dyan? Wala na. Dahil bumalik ka sa posisyon na kung saan ka nahulog. Come on. Is God loving? Yes, so much loving God. And He will forgive. Not only He will forgive your sin, but He will purify us from all unrighteousness. Bakit may purification? Sapagkat gusto niyang ipakita sa iyo na anak ka niya. Purified people are children of God. At marami pong Kristiyano na hindi purified. Kaya nakakakontaminate sila. Salamat, hindi tayo perfect,
pero nananatili ang righteousness ng Lord sa atin. As long as we keep on praying, connecting to God, surely ang ating connection sa Panginoon ang siyang magbabalot sa atin para tayo ay protektuhan hanggang sa kanyang pagdating. Alright, sige, palakpak pa. So remember, forgiveness and healing is process. Paano ka ma-process kung wala kang salita nga rod? So you need to have word every day para tuloy-tuloy ang process. Tama? Yung iba naman hindi na nagbabasa. Naghihintay pa kung kailan naman ang simba. Magbasa kayo. Instead na kayo ay mag-cellphone, spend 10 minutes. Maya-maya na baliktad mo na yung ini-spend mo sa world, ay wala ka ng gana, doon ka na sa salita ng Diyos. You love to hear the message, the live stream. You love to hear the auto, video ng Bible. Kaya malaman mo talagang nangihina ka na naman dahil hindi ka naka-charge. Mahirap, delikado pag hindi tayo naka-charge. Lalo na sa mga huling araw. The scheme of the devil is so schemy. Napakagaling ng demonyo para mabalik tayo sa kasalanan. But through by the power of the Holy Spirit, kapag kilala nyo ang banal na Espiritu, no one can pluck you out from the hand of God. Palakpak. Tandaan ninyo, si Jesus na nasa inyo ay nandito para sirain ang gawa ni Satanas. Ano ba ang gawa ng Satanas sa buhay mo? Sisirain niya ang mind mo. Sisirain niya ang iyong, kahit yung diet mo, sisirain niya or whatsoever. Wala siyang gagawin kundi sirain ka. Future mo. So you need to know kung ano mga galawan nangyayari sa'yo. You need to stand with Jesus because He came to fight for you. Remember, the one who does sinful is from of the devil. Sabi niya sa Genesis 6, talagang sadyang evil tayo. Hindi niyo yan maamin na evil ka. Nanotice niyo ba yan? Noong araw nagagalit ako sa anak ko para akong demonyo talaga. Ako lang ba? Pag nakapalo ako, ayoko nang tumigil. Hindi ko gustong magtigil. May demonyo talaga sa loob ko. Ako lang ba? Yan, pag hindi kayo totoo, para kayo mga mababait, pero ito pa yung ano na pala, natirhan na ng demonyo, kaya wala malang response. Sabi ng demonyo, wag mong sabihin. Sabihin mo. Kaya humingi ako ng tawad kay Jollibee. Talagang napaluhod ako. Nak, I'm sorry, hindi ko na mapigilan. At habang hindi ko siya i-deal, lumalaki ng lumalaki siya. To that extent, nilagay ko ang anak ko sa sako at ginawa kong bayang magiliw. So I found myself evil talaga ako. Mukhang nakatingin kayo sa akin, ako lang ba ang evil dito? Genesis 6:5. Okay, go. Sabi ng Panginoon, ganito, last. Sige, kasasabi ko lang nito, di ba? O, hindi na naman naalala. Ay, nako. Ang Holy Spirit po, kahit matanda ka, i-remind ka niya. Hindi ka makakalimot kasi may taga-remind. Sabi niya, ito ang sabi ko sa Genesis 6:5. The Lord saw how great the wickedness of the human race. How great ang pagka-wicked ng human race. Mag-response kayo, nakatingin ang demonyo. Huwag mong aminin, hindi ka wicked, holy thou art ka. Ayan o, human race had become on this planet Earth. And that every inclination, may inclination ka talaga. At maging sa isip mo, thoughts of the human heart was only evil all the time. If God is good all the time, human race is evil all the time.
O, hindi kayo nakapag amen dyan. Siguro naman anghel agad kayo. Hindi. Ma-discover mo na meron talagang evil na nagwo-work sa loob mo. Kaya nga sinabi ni Pablo, gusto kong bumait. Bakit hindi ko magawa? Merong power sa loob ko na hindi ko mapigilan. That's why ang tao kailangan niya ng Holy Spirit kasi hindi ka makakontrol. Wala kang power. Ang Diyos ang may power para i-control ka. At nung humingi ako ng tawad sa anak ko, at pinaunawa ko sa kanya bakit ganun ako sa kanya. It takes time. Nung naintindihan ni Jollibee, umiiyak din siya. Parang naawa siya sa akin. Siguro handed down din ng aking tatay, ng tatay namin, ang parents namin talagang ganon, spirit kasi yan. So when I dealt that with forgiveness, nakaramdam ako unti-unti. Hindi agad-agad nababawasan. Until I learned na mayroon pala nung binasa ko, kaya advantage kung nagbasa ka. Ito pala ang nagwo-work sa akin. Bakit hindi ko napigilan na para akong foolish, para akong buang? Ako lang ba? Ako lang ba ang normal dito? Kayo ba? Hindi ba kayo nagalit na para kayong praning? Ganun ba ang reaksyon ng nagpapatotoo? Ang reaksyon ng hindi nagpapatotoo? Sabi ng demonyo, huwag kang mag-agree dyan. Ayokong umalis sa'yo. Kung ako sa inyo, sumigaw na ako kanina, yes! Kailangan mawala ito! Sabihin mo sa katabi, matagal ba mag-loading? Palakpak. Ito yung kalaban natin. Ang sinful nature na tinirhan ng demon. Hindi mo gusto yung lalaki. Tapos sinalikan ka dito, may balbas. Hindi ka makagalaw. Ayaw mo pero parang may nagkokontrol sa'yo. Discover that. My God! Hanggang ngayon, di nyo pa ba na-discover? Pakawalan nyo ng sarili ninyo. May Jesus na kayo. Anything na hindi nyo makontrol is the work of the flesh. Connive with the demon. That's why Jesus came to set you free. Kaya naintindihan mo na yung nagkukumit ng adultery, naintindihan mo na yung mga bakla, hindi nila mapigilan. So how are you going to counsel them kung hindi mo naranasan kung paano mong palayasin ang mga power ng demonyo sa'yo? Tuwing nagagalit ka, tuwing naiinis ka, may demonyo talaga kumaano sa'yo. Dumidikta sa'yo. Tapusin mo na. O diba? Para may ganon. Kaya maraming napupunta sa jail. Wala nang control. Kasi may nag-work sa loob ng isang kahit Kristiyano ka na. You need to deal that. That is the process of healing power ng Panginoon sa ating mga sinful nature. Laging i-deal. Pag na-deal mo yan, i-replace mo ng ano? Anong i-replace natin? Ng salita ng Diyos. Let's go sa 5, last. Dahil ito ay napaka-importante. Pag uwi ninyo, apply agad. Discover, apply, and move on. Kaya maraming prayers natin na hindi nasasagot because of all technicalities. Hindi tama ang pag-repent, hindi tama ang pag-align sa Panginoon. Kaya ang prayer natin ay nadidelay, nahahak ng demonyo, ng sinful nature natin. Dapat masaya kayo ngayong gabi.
Dahil nakadiscover kayo. Steps to do the true repentance. Number 1, you need to admit your sin honestly. Kasi kung wala kang admittance, paano i-deal ni Lord dyan? Sa tingin mo, hindi naman pala mali yung ginawa mo. Admit, kasalanan ko yon. Yung ibang, akuin mo. Yung totoo ha, kasi yung iba naman nag-aako-ako, hindi naman pala totoo. Ako na, wala na iba, ako na may, akin na lahat kasalanan. Mali yon. Kailangan totoo. Number 2, feel the weight of sin. Ibig sabihin, kapag humingi ka ng tawa dahil nagkasala ka, may sorrowful ka naman. Hindi yung, sorry, nakangiti ka pa. Sorry ha. Sorry, pastor. Sorry, pastor. False yun. Walang weight ng sorrow. Walang bigat. Pag humingi ka ng tawa, sorry. Oh yeah, mali ko na. Mali, wala. Nasasaktan ako pag ganun yung paghingi mo ng sorry. Yung talagang sorry ka, talagang may weight ba? May sorrowful naman. Hindi yung, sorry, Sue. Tapos sagutin pa ng ano mo, wala yun. So wala din. Diba? Kaya hindi mo ma-deal. Number 3. Okay. Lagyan natin ng word. 2 Corinthians 7:10. Godly sorrow brings repentance. Siyempre, pag may sorrow ka, yung parang namatayan ka, parang nasaktan ka rin na nakasakit ka ng kapwa mo. Sorry, hindi ko alam. Mali ako dun. Yun. Ikaw mismo may release ka. And leads to salvation and leaves no regret. Walang regret, but worldly sorrow brings death. Kaya huwag tayo mag-sorrow-sorrowful ng parang baliwala. Yung totoo, honest. Then it will bring you to right repentance. Number 3, turn from it. Talikudan mo yan. Yung mga nagawa mo na, talikudan mo na. Huwag kang mag-side view at uulitin mo uli. Pag nag-pornography ka, mangingi ka ng sorry. Bukas uli, mag-pornography ka na naman uli. Not unless talikudan mo talaga yan once and for all. Hindi totoo ang repentance mo. Number 4, replace it. Anong gagawin mo tuwing nagpo-porno ka? Palitan mo ang activity mo. Humingian mo na ng patawad, John. Tapos na yon, pero kailangan mag-replace ka ng activity para hindi uli mabalik yon ginawa mo. Palakpakan natin ang Lord. So kung ilang beses mo nagawa at hindi mo pa na perfect, do not stop. Basta turn from it. Sabi niya nga, renew. Do not conform to the pattern. Ang pattern ng mundo ay makamundo, flesh. Inom, sigarilyo, ano ba ang pattern ng mundo? Yun. Pornography, masturbation, adultery, fornication, pattern ng mundo yon. So sabi ng Lord, wag mong ipalo yun. Hindi yun para sa'yo. Anak ka na ng Diyos. Then you'll be able to test and approve what God's will. Hindi mo kasi ma-approve ang will ng Lord hanggat nandyan ka pa sa iyong habitual sin. Tawag natin habit mo na kasalanan. Siyempre, hindi ko alam. Hindi alam ng katabi mo. Pero alam mo. At alam mo na alam ng Diyos. Amen? Kaya nga, you have to know that our God, with God, you cannot mock God. Nakikita, nababasa, nalalaman ng Diyos, ng Holy Spirit, who is God inside of us, ang ating mga pinagagawa. Palakpak. Number 5, receive forgiveness. Sapagkat ang Diyos, kapag tayo ay nag-replace ng bagay, yung ko yung anak ko, hindi ko na ginawa, kasi binago ko na.
So, tanggapin ko na pinatawad na ako ng Diyos. Kasi, pwede pala na uulit-ulitin ng demonyo. Oh, kagabi, nag-ano ka na naman. Ngayon, mingi ka ng tawad sa anak mo, pero kagabi, pinalo mo na naman. Parang ganon. So, all you have to do is to receive that our God is a God of forgiveness. So, when God forgives you, kahit nagkamali ka uli, balikan mo, Lord, thank you, pinorgive mo na ako. There are times na nagkamali ka na naman uli. Pero paulit-ulitin mo yung 5 na yon, I'm sure, eventually, bukas makalawa, hindi mo na ma-feel, mawala na. Last, Isaiah 1:18, come now. Come to Jesus. Let us settle the matter. Huwag mong isettle yan sa mga tao kasi chismis ka. Kay Lord mo isettle, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Kasi siya ang magbabago. Hindi ikaw. Sundin mo lang ang process niya. Sino ba ang gumagawa ng darkness? Wala. Ino-off lang natin ang light. Mukhang walang dating. Hindi ka gumagawa ng darkness. In-off mo lang ang light. The moment to off mo ang light, nasa dark ka na naman. Hello? God bless you. Dapat naman masaya kayo. Ano ba yan? Mukhang hindi ako papayag. That's why when you come to like this, a sermon o sa Equipping the Saints o sa life study, you have to prepare your heart. Kasi marami sana kayong mapupuno kayo kapag walang hindrance. Prepare. Bago kayo magsimba, nag-pray na kayo, Lord, I want to meet you there. I want to know you more. Sigurado, pag uwi mo, dala mo ang pinag-pray mo. Hallelujah! Excited? No condemnation. Kung yung mga anak natin nagkakamali, natural yun eh. Ngayon, kung panay na lang ang saway natin, ako hindi na ako magsasaway kasi tsura ko pa lang saway na eh. Kaya yun naman ang aking consequence. Bilang rebuker, ilang taon na tayo nagkita? 14 years. Nakita mo lang ako, nirebuke na naman ako ni Pastora. Kasi nakaset in na sa mind. That's why we need to go to the Word of God dahil ang salita ng Diyos ang makaset free sa ating lahat. Ang trabaho ni Pastora, i-drop ko lang ang bomb. Bahala na kayo. Pinapadeliver ng Lord ang salita. Dineliver ko na. Ngayong gabi, nasa inyo na yun. Kung anong gagawin nyo sa salita ng Diyos. Kung babalik kayo, na may pagbabago kayo, idi mission accomplished. Pag bumalik ka, hindi ka nagbago, nag-resent ka pa, hindi pa accomplish ang mission. The Word of God will never come back. Tandaan nyo yan. Kung hindi man ngayon, sa susunod, babalik-balikan ka ng salita ng Diyos hanggat hindi ka napasukan ng salita ng Diyos, hindi ka tatantanan ng salita. That is the work of mission of the Word of God, to go inside of you and change you inside and out. Palakpakan natin ang Lord. Tumayo tayong lahat, lift up your hands. Open your mouth please and say thank you. Kung may narinig man kayo, wala kayong natanggap ngayon kundi ang salita na makapagbibigay ng bagong perspective, bagong 2026 ang inaabangan ninyo. Kaya dapat tayong magpa-correct. I-correct natin ang mga ating mga mali na paniwala. Have a new perspective with the Lord Jesus Christ. God is loving. We realize kahit corrector siya, nagko-correct, mahal niya tayo. Hindi siya nagmamahal ng walang correction. When God loves you, He corrects you. He rebukes you. He trains you. He will wait for you. Hindi natin napakita dahil masyado nang mahaba. Remember the prodigal son.
Hinintay ng Lord ang prodigal son na mag-decide na umuwi na lang. Naubos niya ng lahat niyang pera, lahat ng binigay ng ama. Nag-decide siyang umuwi dahil nahirapan siya na kung wala pala ang ama niya, hindi siya mabubuhay. Ang ama ay naghihintay sa atin. Halfway, mag-decide ka lang, sasalubungin ka na ng Diyos. Come home, and I'll give you everything you need. Ganon magpatawad ang Lord. Kahit inubos mo na ang kanyang binigay, niloiter mo, sinira mo, sabi ng ama, balik ka lang. Matagal na akong naghihintay sa iyo. Kung ikaw yan nasa live stream, do not put hindrance of your coming back to the Lord. Matagal ka nang inintay ng ama. Katulad ni Peter, he threw his net, tinapon niya lahat, pero yung puso niya hindi niya tinapon sa Panginoon. Ang puso ang kailangan ng Diyos. Hindi niya kailangan ang iyong pera, ang iyong nets, ang iyong thoughts. Kailangan niya ang puso. Jesus is waiting for you. He wants you to start all over again the new kind way of life. Ang buhay na kasiyasya, walang condemnation, walang regret. Minsan lang tayo mabuhay dito sa lupa. Always remind yourself, hindi tayo magtatagal dito. Gawin na natin ang dapat nating gawin bago mahuli ang lahat. All you have to do is to thank Him early in the morning. Binigyan ka pa ng hininga para mabigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo na makabalik sa Kanya. Hallelujah. God is waiting for all of us. If you say, Lord, I acknowledge I'm a sinner. I was a sinner before, but not no more. Mahina ako, marupok ako. That's why I need you, God. Tonight, God the Father will come to you as you cry out, and He will cuddle you. He will bring you into His place of peace, love, joy. Release forgiveness from your creditors. Forgive mo sila. Kahit hindi mo feel, release mo lang. Then one day you will feel free because God moves in His forgiveness. Remember, God gave you forgiveness. So use it for your sake. God loves to see forgiveness in our hearts. We will be set free from any sickness. God wants you to have freedom from all those people na nagpahirap sa inyo. Do not be enslaved by your sinful nature. Be enslaved with your spiritual nature, your divine nature, na nagbibigay sa atin ng buhay na kasiyasya. Happy that your heart has Jesus. Katulad ng Sabsaban noon, pinasok ni Jesus, naging syudad ang napaka-dumi na Sabsaban. Pinasok ni Jesus ang puso mo. Nakita mo naman, proseso, nagbago ang mga buhay ninyo. Count your blessings one by one. Hindi na kayo pareho ng dati. You should rejoice. Huwag natin isipin pa ang mga bagay na nakakasira sa atin. Our God is a God that builds us up. He doesn't want to tear you down. He wants you to be built up. Hallelujah. Say thank you, Lord. Thank you, Jesus. Heavenly Father, thank you. Uwi sila.
dala nila ang solusyon. The true kind of right repentance is, Lord, i-acknowledge lang namin na kami ay mahina, kayo ay malakas. Then surely, you will take over and everything will be done with, at kami ay babalik na maliksi sa inyong harapan. Maraming salamat. Hindi na po kami titingin sa mga mali ng ibang tao o sa mali namin, kundi titingin kami sa iyo na nasa iyo ang lahat. This is all our prayers for everybody. I pray na ang bibig nila magmula ngayon ay laging nakabuka at nagle-release ng power para ang langit ay mag-release. Whatever you release tonight, it will be released from heaven above. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you release healing, you release prosperity, you release whatever God wants you to release, and it shall be done by our Father in heaven, in Jesus' name. Amen. Greet one another with the love of God, and let's declare the love that God has for all of us. For we are changed, and all the hopes we have, we place in you right now. Ibang version. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. And we will say, You are good. and all the miracles you've done has brought us joy. For we are changed, and all the hopes we have, Change. we place True repentance brought change. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. You are worthy. Father, we declare that we love you, Lord. We declare our everlasting love for you. The sound is not that clear. Yes, Lord. We lift up, we fix our eyes unto Jesus above the troubles. In our land, and together we stand to declare you as King. We declare you, Lord Jesus, as King. In times like these, we choose to praise Make you, that choice. for it's We made this choice. you who really matter. You are worthy of our praise. Glory. For you're the King. And we will say, you are good, and all the miracles you've done have brought us joy. For we are changed, Thank you, all the Jesus. hopes we have, we place in you right now. Thank you for a true repentance Father, we that brings us freedom we love, from our flesh, we declare from our sin, everlasting love for from everything that entangles us. Father, we declare that we love you, Lord. We declare our everlasting love for you. We're so in love with you, Lord. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. You're worthy. Father, we declare that we love you, Lord. We declare our everlasting love for you. We declare our everlasting
Bago muna tayo mag-offer, God bless you everybody. We love you. Bago